Magandang araw po mga Kapinoy. Kumusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, Ngayon po ay araw ng Lunes, March 31, katapusan po. Hindi po katapusan ng mundo, ha. Katapusan po ng buwan ng Marso. 3 buwan na ang nakaraan simula noong nagsimula ang taon ng 2025. Ang bilis po talaga, bilis ng paglakad ng mga araw, Alright, so mapapansin nyo medyo foggy, actually foggy nga po. It's a foggy morning here in New Jersey. At talaga po namang kagabi ay maulan, ngayon po ay foggy. Huwag natin kalimutan na ngayon ay spring. So nagsisimula na pong lumabas ang mga dahon ng mga puno na sa tingin nyo ay parang walang buhay. Meron pong nagpunta rin sa amin at nagbiro. Ewan ko kung nagbibiro siya, pero unang dating po niya dito sa Amerika ay ang napansin niya ay bakit daw ang mga Amerikano ay katatamad, mga tamad daw. Sabi ko, bakit naman naging tamad? Masisipag nga Amerikano, Sabi niya, kasi ang daming punong patay. Bakit hindi na lang puputulin yan at magtanim ng bago? Natawa po ako. At any rate, ito pong mga puno na yan ay mukhang patay lang, pero hindi po yan patay. Yan ay nawawalan ng dahon during fall at the whole spring, the whole winter, para po magkaroon ng dahon uli during spring. Alright? Nagre-reserve sila ng energy during winter, during fall, para during winter meron silang energy para mabuhay, to survive the whole winter. At pag spring na, ayan na, mamumulaklak na yan, magdadahon. By the way, galing po ako nung weekend sa Washington DC at nanood na naman ng ng peak ng Cherry Blossom Festival. Alright, so napakaganda po ang Cherry Blossom Festival. Napakaraming tao, at sobrang hirap humanap ng parking. It took me like almost an hour or more than an hour. At any rate, so kamusta po kayo, Kamusta po? Anong huling balita diyan, tuloy pa rin ang pagrarally ng mga supporters ni Digong, hindi naman natin silang pinipigilan, and that's their right to express, Pero mag-iingat po tayo kung saan tayo magrarally, Katulad niyan sa Dubai ba yun, meron pong nagrally na mahigit 20 katao in support of former President Rodrigo Duterte. Ay siyempre, ang nangyari, hinuli sila doon. Bawal po yun, lalo na walang permit. Ewan ko kung kung pwede dong kumuha ng permit o whatever. If the point is this, mag-iingat po kayo kung saan kayo magrarally. Ayun, katulad noon, nagrally sila. Nangyari, hinuli ng mga opisyal. At ngayon ay nakakulong. Ngayon, anong ginagawa nila? Siyempre, hihingi sila ng tulong sa gobyerno. Humihingi ng tulong sa gobyerno. At ngayon ay pagkatapos nilang mag-rally laban sa ginawa ng gobyerno, ay ngayon sila naman ay humihingi ng tulong sa gobyerno. Ano nga naman, humingi sila ng tulong kay Digong, na sinusuportahan nila, ay siya nga hindi makalabas ng kulungan, At katulad ng mga sinasabi ng mga supporters niya, nung Biyernes daw dapat March 28 ay sa birthday niya ay lalaya na si Digong. Tingnan nyo yung maraming ginagawang fake news na yan. Niloloko po kayo. Huwag naman po kayo magpapaniwala, please. Niloloko kayo, hanggang ngayon nakakulong pa rin. Sinasabi nila, ganun pa rin, nakakulong.
So, saan hihingi ng tulong yung mga mahigit 20 Pilipino na nagrarally in support of Duterte and against sa ginawa ng gobyerno? Ay syempre, edi sa gobyerno. Mahiya naman kayo. Okay? So, tigilan na muna natin yung sisiwalat ng fake news. Isa pa, katulad po nito, sana bigyan na lang natin ng laya ang ICC na imbestigahan ang kaso ni Rodrigo Duterte. Katulad niya, kasi hindi po natin alam kung nakakabuti o nakakasama. Ang mukha pa nga, nakakasama yan para sa cause ni Rodrigo Duterte. Yung pong side niya, nakakasama po yung napakarami pong inilalabas ninyong fake news. Katulad niyan, si Sara Duterte, anong ginagawa nga? Nagbigay po ng pahayag, na kailangan daw patunayan ng prosecution ang mga pangalan ng 30,000 daw na namatay sa war on drugs. Di ba? Ano ba yun? Para bang inaamin na niya na meron talagang 30,000 na kailangan na namatay, na kailangan lang ibigay ang pangalan? Ganun ba yun? Or sinabi niya ay ang bobobo daw ng mga abogado ni Rodrigo Duterte. Ng mga biktima, ng mga naghabla, bobobo daw, sabi ni Sara. Ayun, sinagot siya ni Cristina Conti, ng abogado na Pilipino, accredited ng ICC. Hindi pa naman po accredited. I don't know, pero siya po ay kasama siya sa mga abogado ng naghabla. At siyang nagsusuporta sa mga abogado ng accredited ng ICC in behalf of the victims. So, I don't know kung alam ba ni Sara Duterte imagine it na si Sara Duterte ay isang lawyer, pumasa ng bar, pero mukhang hindi pumasok sa isip niya kung ano ang mga principles of international law. Isa po sa mga principles of, alam niyo pala, by the way, sa law school meron pong tinatawag na subject kami na international law. Yan naman po ay alam niyo na, yan ay 2-unit subject, napakakaunti, kasi bihira naman po ang nagpa-practice ng international law. Kaya yung mga ganyan, kung ikay nag-abogado na, pumasa ka sa bar, kung gusto mo mag-master sa international law and to become an international lawyer, then pwede ka namang mag-aral na mag-master sa international. Pero basic principles po yan. Meron pong basic principles sa pinag-aaralan sa international law. Ang isa po na isang sa mga prinsipyo ng international law ay persons are personally criminally liable. Yan po ang tinatawag sa international law. Ano ba yung ibig sabihin yan? Individuals can be held criminally liable or responsible for serious crimes like genocide, crimes against humanity, war crimes, regardless of their official position or superior orders. So, ano ibig sabihin yan? Ang bawat tao po, pag nahahabla sa international court, the principle of individual criminal responsibility under international law means that individual, not just states, can be held accountable for serious violations of international law. So, yan po ang ibig sabihin yan ay bawat individual na nahahabla dyan ay meron ang patutunayan diyan ay yung kanilang ginawa, ang kanilang parte sa pagpa-penetrate ng mga ganyang krimen. So,
ano po yung scope of responsibility ng individuals, ano? First, directly committing the crimes. Alright? So, siya mismo ang gumagawa. Padalawa, assisting, attempting, facilitating, or aiding and abetting the commission of the crimes. Ibig sabihin po niyan ay tumulong siya. Ano? Tumulong siya para hindi man siya ang gumawa, pero tumulong siya para mangyari ang mga krimen na yan. Patatlo, isa po yun ay planning or instigating the commission of the crime. So, maaaring dito pumasok si Rodrigo Duterte, no? Planning or instigating the commission of a crime. Ibig sabihin po, siya ang nagplano, siya ang nagsabi o nag-instigate sa mga taong gumawa ng ganon, ng crimes, ano? Third, another one, ordering subordinates to violate international law. Pwede rin po siya ditong pumasok dahil ang nangyari po ay inutusan niya yung kanyang mga nakakababang mga tauhan na gumawa ng maganyang mga krimen, ano? And lastly, ay failing to prevent or repress violations of international law. Pwede rin po siya dito pumasok, ano? Si Rodrigo Duterte. Ano? Kasi po, during that time, ay siya ay presidente. I mean, sabihin man natin na assuming, for the sake of argument, na sabihin niya, ba, hindi ko naman inutusan yan. Yung mga yan, na gumawa ng mga ganyan, ano? Yung paatayan na yan. Ano? Assuming for the sake of argument. Pero, during that time na siya ay presidente, hindi man lang niya pinigilan ang paglaganap ng patayan, bagkus ay parang in-encourage pa niya na gawin ng mga pulis ang mga patayan, ano? O hindi lang mga pulis, ng mga kung sino-sino pa, ano? Ayun. So, etong si Sara Duterte, anong sinagawa ni Sara Duterte? Sinasabi niya o minimislead niya ang mga tao na kailangan daw talaga patunayan yung mga pangalan ng mga tao. Hindi na po kailangan patunayan, ano? Ang sinasabi lamang po dyan ay dapat yung mga crimes against humanity, patunayan ng prosecution na serious crimes committed as part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population. Alright? Serious crimes committed as part of a widespread or systematic attack directed against the civilian population. So, ibig sabihin lang, kahit po yan ay 2, 3 lang, basta yan po ay systematic and widespread, ano? Kahit hindi na pangalanan kung sino man yung 30,000 namatay. Basta may sinabi lang na, ito, ganito, may mga taong namatay na ito, sample, ito lang, pero systematic. Ano? May system, mayroong sinunod na rules o sistema. Ano? Alright. So, sayang ang pagiging abogado ni Sara Duterte. Katulad niyan, hindi naman niya nagagamit at mukhang siya ay naglalabas pa ng maling impormasyon sa mga tao. Siguro po, sinasabi talaga niya na pinalalakas niya ang loob ng mga tao na yan sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga maling paniniwala. Ano? At kung ako nga sa kanya, pabayaan na lamang niya ang pagsasalita. Ang pagsasalita, pabayaan na lamang niya sa mga abogado ni Rodrigo Duterte. Wag na lang siya dahil mukha namang wala siyang alam sa sinasabi niya. Payong mas makakabuti pa sa kanya nga siguro yung gano'n. Tumahimik na lang siya at alagaan niya yung kanyang magulang dyan. Siyempre, kailangan pa rin niyang bumalik sa Pilipinas dahil haharapin naman niya yung kanyang impeachment. At any rate, so, again, tigilan natin yung mga
paglalaganap ng mga maling impormasyon. At yan po ay hindi nakakabuti sa mga tao, sa mga bawat partido. Hayaan na lamang po nating gumulong ang batas as it is, para mabigyan po ng tamang hustisya kung dapat ba siyang parusahan o hindi. At yan pong pagsunod ninyo sa mga fake news, ayan, katulad yung 20 katao na yan, dyan sa Middle East. Di ngayon nahingi sila ng tulong sa gobyerno, saan ba naman sila hihingi pa ng tulong? Lang naman humingi talaga sila ng tulong kay Rodrigo Duterte, hindi niya mailabas yung sarili niya dun. At any rate, okay, so magandang araw po muli sa inyong lahat. Happy Monday. Bye bye.